What's up mga ka-wisdom? Ang topic natin for today's video is all about gray hair or uban sa buhok. So, problema kadalasan ng mga tao ngayon is sa dami-dami ng mga hair products, marami na na-invento ng pagpatanggal ng dandruff, pangpahaba ng buhok, pangpakulay ng buhok, pero napansin ko wala talagang na-invento na para gamot sa gray hair. Kahit yung mga celebrities, sino ba? Sila John Silveta, sino ba? Sila Aga Mulak, sino ba? Sila Richard Gomez. Napansin ko, mayaman naman sila pero tinutubuan pa rin sila ng gray hair. Diba? Afford naman nila magpa-treatment or punta sa mga dermatology. Hindi sila nakaligtas na matubuan ng gray hair. So, andito ako ngayon para tulungan kayo kung paano natin maiwasan tubuan ng puting buhok. Tayo ay tumanda na. Zero talaga. Wala kang makikitang puting buhok sa ulo mo. So, ano pang hinihintay natin? Let's get started. So, pintuan muna tayo. Dati, naalala ko ng 2013, wala talaga akong ginagamit. Wala akong pinapahid sa ulo ko, kundi wax lang or gel. Walang kulay-kulay, walang ganun. Minsan nga hindi ako nagsashampoo. Yung ginagamit ko lang is yung pangsabon sa katawan ko. Yun lang din yung ginagamit ko sa mga buhok. So, simula nun, napansin ko, first job ko, parang may nakita akong first dito tumubo sa buhok ko. Pagtingin kong ganun, parang nabother agad ako kasi, mind you guys, parang nakita ko kasi sa mama ko dati kung gaano ka, hassle. Kasi parang every week, parang 40 parang edad niya dati. Na siya, nagkukulay na siya ng buhok. Tapos, after 1 week, tutubo na naman dito. So, nagpapakulay na naman siya. So, in short, grabe, super hassle. Hindi ko rin masisisi kasi nasa dugo rin namin kasi napansin ko sa mga pinsan ko. Yun din. Parang bata pa sila, nasa palagay natin 20s. Tinutubuan na sila ng gray hairs. So, yun yung tumatak sa isip ko, hassle pag may gray hair. Pagkatapos nun, kita ko yung puting buhok dito, pumunta agad ako sa mama ko at sinabi ko na nakita akong puting buhok. So, nag-advise ako kung ano yung kailangan kong gawin. Sabi ko, kailangan ko ba siyang putulin? Kailangan ko ba siyang bunutin? Sabi niya, wag daw, pabayaan lang, baka daw conscious na naman ako kasi yun yung narinig ko nga sa iba na kapag binubunot daw, mag-aanak-anak daw. So, yun yung iniiwasan ko. Sabi ko sa kanya, anong gagawin ko? Ano bang gamot? Anong kailangan kong gawin para maagapan to? Share siya sa akin ng stories niya. Subukan mo yung baby oil. So sabi niya, baby oil daw. Ha? Bakit baby oil? Diba sa yun? Para sa bata. So sabi niya, nagkwento siya. Kasi, nung bata pa sila, pagpalagay natin sila magkakapatid. 2 silang babae, tsaka isang lalaki. So ang panganay yung mama ko, tapos sinundan ng tita ko, tsaka yung uncle ko, yung bunso. So, yung mama ko, may gap sila 2 years. So, 9-year-old yung tita ko, auntie. Tapos, yung mama ko naman nun is nasa 11. So, ganun. Napansin ng mama ko dati, hindi talaga nagpapawala ng baby oil yung tita ko. Kahit walang pera, kahit walang baon, nagmi-maintain talaga siya ng baby oil para lang maging wet look yung buhok niya. Yun lang yung purpose niya. Napansin daw ng mama ko na nagagalit na yung lola ko sa tita ko kasi iiyak pag naubusan na ng baby oil kasi nagpapabili talaga. So, minsan kapag wala pang pera, hindi binibilhan. So, yun, umiiyak ang tita ko. So, parang yung mama ko na, ano ba to hindi naman napapawala ng baby oil. So, until yung elementary start, until naging high school, pagkatapos ng high school, college, until nakapagtrabaho, and until present. So, baby oil talaga, hindi siya nagpapawala. Napag-isipan ko, oo nga dun ko lang napansin na wala pala talagang tumubong may isang gray hair sa buhok ng tita ko. So, kalain mo yun, 2 years lang yung gap nila. Tapos yung mama ko, 40 plus pa lang nun. Marami nang halos mapuno na yung buhok niya ng puting buhok. Tapos yung tita ko, wala talaga kahit isa. So, simula nun, parang na-curious ako. So, dali-dali kong pinuntahan yung bahay ng tita ko at sinay ko, pagtingin ko kahit isa talaga guys, wala. At mind you yung age niya doon is 55 yata yung nag-check ko sa book niya. 55 na,
kahit isang puting buhok, wala talaga. So parang hala, na-amaze ako. So wala akong ibang ginawa kundi nagmamadali talaga ako. Bumili ako agad ng baby oil. So naghanap ako ng baby oil. Yung nakita ko yung Johnson na blue. Pagtingin ko, hindi ko masyado nagustuhan yung bahaw. Kasi parang, ewan ko, parang hindi naman presko yung bahaw niya. So inubos ko na lang yun. Pero naghanap talaga ako ng gusto kong amoy na baby oil. So ang nahanap ko is ito yung Baby Flow. Ito blue. Ito yung ginagamit ko. At mind you guys, napakabango. Napakabango talaga ng Baby Flow. Parang, yung amoy niya parang bagong ligo. Yung parang batang bagong ligo. So, ito na yung minintain ko. So, ang style ng paggawa nun is, katapos kong maligo, yung medyo mabasa-basa pa yung buhok ko, ina-apply ko na. Nag-a-apply na ako ng baby oil. Minamassage ko dito sa sa buhok ko. Kinukuntian ko lang kasi ayaw ko namang magmukhang malagkit, basang sisiw, parang ganun. So konti lang, konti. Tapos pagkatuyo ng buhok ko, yun maganda tingnan kasi hindi malagkit. Parang sumasabay siya sa pag-absorb ng basang buhok. Na-absorb din yung baby oil. So yun yung ginawa ko. 2013, 2014, 15, 16 until 17. So yun yung routine ko. Tapos kumaligo ganun. Pagkatapos nun, medyo nakulangan ako kasi siyempre kinukonti ko lang kasi ayaw ko namang magmukhang basang sisiw nga. So nag-change routine ako. Isipan ko, okay kaya kung sa gabi ko naman siya gamitin. Parang ganun. So okay. Sabi ng mga tao, baka babaho daw yung unan. So, ang ginawa ko is sinubukan ko. Dinamihan ko na, minamassage ko sa buhok ko. Minamassage ko, marami siya. Gusto ko yung na-absorb talaga sa buhok. Pagka-try ko nun, inamoy ko nung unan ko, hindi talaga guys, hindi totoo yung kakapit yung amoy dun sa unan, hindi. Lalo na mabango to. Minintain ko na until ngayon, yun yung ginagawa ko. Thanks God kasi kahit isang bagong white hair or gray hair, wala talagang nadagdag sa buhok ko. So, kung since 2013, ngayon 2025, parang 12 years na yata, yun yung ginagawa ko. At hindi lang siya nakapag-prevent ng white hair sa akin, napansin ko rin na maganda yung tubo ng buhok ko. Shiny siya, tapos, parang healthy tingnan at hindi humahaba yung hairline ko. Yung mga kaidaran ko, mataas na yung hairline, tapos manipis na yung buhok. So, napansin ko sa akin, awa ng Diyos, hindi naman, maintain lang. At talagang walang bagong white hair na tumubo. So, ganito ko lang siya ginagamit, guys. So, ngayon, ganyan lang. Una, ginaganyan ko, dito sa gilid. Dito talaga yung pinupunteriya ko kasi dito yung prone na tubuan ng white hair. And dito din sa gilid. Dito minamassage ko lang. Minamassage ko sa scalp ko. Dito sa likod. Massage ko siya. Ganun. Massage lang. Massage. Tapos yung panghuli is dito sa taas. Dito sa front. Yan lang. Tapos ang bango niya guys. Parang baby. Ganun, minamassage ko lang siya. Wala na akong ibang ginagamit sa buhok ko. Hindi ako naglalagay ng wax or gel. Hindi ko siya nilalagyan ng ganun. Kasi napansin ko baka aside sa malagkit siya, yung mga gel na yan, para nakakakos ng dandruff. So ito lang baby oil. 12 years ko na itong ginagamit. Kahit isang puting buhok, wala talaga guys. So, kayo, kung gusto nyong mag-iwasan yung white hair, subukan nyo na 100% effective talaga yung baby oil. Tapos kinabukasan, pagkagising ko, dati hindi ako nagsha-shampoo. Lang yung sabon. Pero ngayon, nagsha-shampoo na ako. Humanap ako sa Watson ng organic na natural na shampoo. Ito yung Nature's Harmony. Nature's Harmony Gogo and Aloe Vera Anti-Hair Fall Shampoo. So, nagustuhan ko nito. Hindi ako nag-hair fall. Tapos natural lang. Tapos hindi masyadong mabango. Natural lang yung bahaw niya. Hindi siya matapang. At readily available din sa Watson. So madali lang kapag nagkaubusan,
punta lang ako ng Watson, andyan na agad. So, yun yung nagustuhan ko dito. Kasi guys, importante talaga na hindi lang yung mukha natin yung aalagaan natin, kundi yung buhok. Kasi ang bilis talaga nakakatanda tingnan at napaka-hassle pag maputi na yung buhok mo. Yun yung advice ko sa inyo. Habang wala pa kayong white hair, agapan nyo na agad. Early as possible, gumamit na kayo ng baby oil at huwag nyo nang tigilan ang paggamit hanggang sa tatanda kayo. At I assure you guys, wala talagang ni isang puting buhok na tutubo. At kung may puting buhok ka na naman dyan na tumubo na, ang magagawa nito is hindi na madagdagan yung puting buhok sa ulo mo. So, nasa sa inyo na lang kung susubukan nyo. Sa akin, shinare ko lang kung ano yung experience ko at nakita ko sa tita ko kasi siya yung living experiment. Since 9-year-old until ngayon, 62 na siya. Wala talagang puting buhok. Promise, guys. So, excited akong i-share to sa inyo. And I'm sure, hindi lang kayo magkakatipid ng pera, maano nyo rin yung confidence nyo, di ba? Less hassle pa. So, thank you. Thank you for watching.